sa isang maiksing panalangin muli sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po muli kami sa umagang ito. Lord God, salamat sa inyong presensya sa mga pag-awit namin, Panginoon, na ito ay nagtataas ng aming espiritual na pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Salamat po sa umagang ito, sa muling pagkakati po ng inyong mga anak sa lugar na ito, upang kayo isambahin namin sa espiritu at katotohanan, Panginoon. At sa umagang ito, nais namin na muli nyo kaming suriin. Anuman po ang nakita nyong karnalidad sa aming buhay, Panginoon, Lord, pawiin nyo ito sa inyong harapan. At hayaan na ang dugo ng aming Panginoong Kristo, Lord, ang makita ninyo. Upang sa pagpasok namin sa kabanal-banalang dako, Diyos, ang aming mga bells, Panginoon, ay tutunog ito. Salamat po, pagpalain niyo kami tingatan sa umaga pong ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito pong aming litalangin. Amen. At tayo mga kaupo na, mga kapatid, tayo ay muling magtatalakay tayo sa 70 linggo ni Daniel. At yan po ay ating mababasa sa Daniel chapter 9, verse 24 up to 27. Baka pwedeng pakilagay mo lang yan sa Tagalog, ano? Yung mga ganyang, para lang maintindihan nila. So, alisin mo lang doon sa screen, ikaw muna yung magkuha ng Tagalog, at ako'y babasa ng English. Samahan ninyo ako, mga kapatid. Ito po yung pinakang teksto ng ating pinag-aaralan ngayon na kung saan ay tinalakay natin last week at hindi natin masyadong dinitalyado. Ngayon ay sisikapin ko na ma-detail po ang mga ibang aspeto rito para sa gayon ay maintindihan ninyo yung kabuuan ng plano ng ating Panginoon Diyos para sa kanyang bayang Israel. Ano naman ang kinalaman natin? Hindi naman para sa atin yan. Dahil ito po ang ating time clock, mga kapatid. Ang bayang Israel ang ating time clock. Sinabi ng Matthew chapter 24 verse 32, learn at the parable of the fig tree, when he is yet tender and put it her leaves, this truly the summer is nigh. Kaya yung Israel po ang pinakang time clock natin para malaman natin kung kailan babalik ang ating Panginoong Jesucristo. Titingnan lang natin kung ano po ang mga kaganapan at nagaganap sa bayang Israel. At ito yung propesiya na ibinigay kay Daniel. Dito po ay mabatutunghayan natin sa Daniel chapter 9 verse 24 up to 27. Ang sabi rito, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring everlasting righteousness and to seal up the vision in prophecy and to anoint the most holy. Verse 25, know therefore and understand that from going forth the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks, and the street shall be built again in the wall even in troublous times. And after 62 weeks shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with a flood. And unto the end of the war, desolation are determined. And he shall confirm the covenant with many for 1 week. In the midst of the week, he shall cause the sacrifice and oblation to cease. And for the overspreading of abomination, he shall make it desolate, even the time of consummation, and that determined shall be poured out for upon the desolate. Pagpalain ng Diyos ang pagkakabasa ng kanyang mga salita. So yan po yung ibinigay kay Daniel. Ito yung propesiya na kung saan ay si Daniel ay bumabasa ng aklat ni Propeta Daniel, ay ni Propeta Jeremias. Tandaan po ninyo, ay recall ko lang ulit na si Daniel, nanduroon po sila sa Babylon. Under captivity sila ni King Nebuchadnezzar. At nung madala si Daniel doon, ay bata pa siya. At the age of 15 years old, nadala siya. Pero the time na binabasa niya ito, ay more than 60 years old na siya. I think 68 years old na siya, mga kapatid. So, siya ay senior citizen na. Doon na sila tumanda sa Babylon Empire. At nagkaroon po ng 3 siege o 3 pag-atake ang nangyari dito po sa
sa lugar po ng Israel. Kaya yung pinakanghuli, lahat ng maharlikang tao at kabilang doon si Daniel ay nadala po sila doon sa Babylon. At sabi dito, nung kanyang binabasa ang propesiya ni Jeremias, Jeremiah chapter 25 verse 12, chapter 9 up to 12, Behold, I will take all the families of the north, saith the Lord, and Nebuchadnezzar, the king of Babylon, my servant, and I will bring them against this land. Saan laban ng Diyos? Doon po sa bayan Israel. And again, the inhabitants thereof, and against all this nation round about, I will utterly destroy them and make them an astonishment and an hissing and perpetual desolations. Moreover, I will take from the voice of milk and the voice of the gladness, the voice of the bridegroom and the voice of the bride, the sound of the millstone and the light of the candle. And this whole land shall be a desolation and an astonishment. And this nation shall serve the king of Babylon 70 years. And it shall come to pass when 70 years are accomplished that I will punish the king of Babylon and that nation, saith the Lord, for their iniquity in the land of the Chaldeans, and I will make it perpetual desolation. So binabasa niya na sabi niya, according sa prophecy ni Jeremias, ay only 2 years left na lang ang natitira dahil 25 years na sila po ay under ng 70 years under ng captivity sila. Kaya tingnan ninyo ha, ito yung Daniel chapter 9 na kung saan nananalangin si Daniel eh. After nang nabasa niya ito, na ganun pala, 2 taon na lang natitira, ang kailangan nilang isi-serve lang doon ay 70 years lang ang captivity nila na kung saan doon sa 70 taon na yan mga kapatid, sila ay under the Babylonian Empire. Ang pangalan niyan ay si Nebuchadnezzar, mga kapatid. Si Haring Nebuchadnezzar. So, nung siya po ay mabasa niya ang propesiyang ito patungkol sa kanyang bayan, Daniel chapter 9, verse 1. Ang sabi rito, and the first year, inuumpisahan ko lang muna doon sa beginning nito ha, and the first year of Darius, the son of Ahasuerus, of the seed of the Medes, which was made king over the realms of the Chaldeans, and the first year of his reign, I, Daniel, sabi niya, I understood the books of the numbers of the year, whereof the word of the Lord came to Jeremiah the prophet, that he would accomplish 70 years in the desolation of Jerusalem. 70 taon lang silang makakaptib doon sa Jerusalem, sa Babylon. And I set my face unto the Lord God to seek my prayer and supplication with fasting in sackcloth and ashes. Ano nangyari sa kanya? Nanalangin siya, nagkwan siya, nagfasting siya, nagdamit siya ng magaspang at naglagay siya ng abo. Anong ibig sabihin niyan? Anong simbolismo noong pagsusuot ng magaspang na kayo at paglalagay ng abo? Yung pagsusuot ng magaspang na kayo, makati sa katawan yon, discomfort yun mga kapatid. Meaning, that is humility, kapakumbabaan. Kaya lahat ng mga nagpapasting in the Old Testament, maging yung king of Nineveh ay, ang kanilang sinuot ay sackcloth. Ibig sabihin, discomfort, that is the meaning of humility, mga kapatid ko. Kaya yung katanungan dito, bago ko ipagpatuloy, may tanong kasi, Pastor, pag may sakit ka at ipagdasal mo ang may sakit, hindi ba yun effective? Paano po ang tamang pagdarasal para sa kagalingan ng mga karamdaman? Pakinggan ninyo ang panalangin ni Daniel. Ang sabi rito, I set my face unto the Lord God, to seek my prayer and supplication. Tingnan po ninyo. And I pray unto the Lord, verse 4, and I pray unto the Lord, and made my confession, and said, O Lord, the great and dreadful God, keeping the covenant and mercy to them that love Him, and to them that keep His commandment. Mapapansin po ninyo na una sa lahat, ang kanyang panalangin
kinonfess muna niya yung kanyang mga kasalanan. Tapos, we have sinned, verse 5, we have sinned and have committed iniquity and have done wickedly and have rebelled even by departing from the precept and from thy judgment. Yan. Inamin niya yung kanyang mga kasalanan. Kaya when we pray to God, kailangan aminin natin lahat ng ating kasalanan, mga kapatid. Dahil ang high priest, bago siya pumasok doon sa dakong kabanal-banalan na may daladala siyang dugo, kailangan lahat ng kanyang kasalanan na nagawa in every year, sa buong taon na yon, kailangan i-confess niya yon. Kapag siya kung pumasok doon sa loob, sa dakong kabanal-banalan, na meron siyang unconfessed sin, meron siyang hindi inamin na kasalanan, hindi makakalabas ng buhay yung high priest na yun. Mamamatay yun doon sa loob. O, naintindihan na ninyo ang pananalangin natin. Lahat ng kasalanan natin, kailangan ilagay natin sa harapan ng Panginoon. Kailangan i-confess natin yan, mga kapatid. Okay, tuloy tayo. Verse 6, neither have we hearkened unto the servants of the prophets, which spake in the name to our kings, our princes, and our fathers, and to all the people of the land. Ang daming dinala sa kanila ng Diyos ng mga propeta. One of this is Jeremiah. Ano nangyari kay Jeremiah? Ikinulong nila saan? Sa burak. Muntik na ngang mamatay eh. Iniahon lang si Jeremias dun eh. Kawawa talaga si Jeremias. Sino pa? Si Micaiah. Nung nagpropesya si Micaiah, nakita ko ang bayang Israel, nagkalat na. Wala na silang tupa. Anong ginawa sa kanila? Ikulong niyan, pakainin ninyo ng panis. Sabi niya, yung sinabi ko, pag hindi nangyari yun, sabi ni Micaiah, sabi niya, hindi ako propeta. Kaya sabi niya, pagbalik ko, sabi ni Sidikaya, pagbalik ko, sabi naman ni Imla, anak ni Imla, si Micaiah, kung makakabalik ka pa. Hindi talaga siya nakabalik. Dahil alam niyo kung ano nangyari, pinatay si Sidikaya. Masaklap yung kamatayan ni Sidikaya. Mamaya, pababawas ako sa inyo. Ha? Tuloy tayo. Verse 7, O Lord, righteousness belongeth unto thee, but unto us confusion of faces, as it is day, to the men of Judah and to the inhabitants of Jerusalem, and unto all Israel that are near and that are afar off, through all the countries whither thou hast driven them, because of their trespasses that they have trespassed against thee. O Lord, to us belongeth confusion of face, to our kings, to our princes, and to our fathers, because we have sinned against thee. Yan po yung panalangin ni Propeta Daniel. Inamin niya, sabi niya, yung kasalanan namin at kasalanan ng aking bayan. And verse 9, to the Lord our God belong mercies and forgiveness, though we have rebelled against him, neither have we obeyed the voice of the Lord our God to walk in his laws, which he have set before us by his servants the prophet. Mapansin ninyo, mga kapatid, nire-recall ni Daniel doon sa kasalanan niya at kasalanan ng kanyang bayan, ang kanyang panalangin. Ito, Panginoon, yung aming nagawa sa inyong harapan, kaya nandito kami ngayon. Anong sabi niya? Hindi namin dininig ang iyong tinig, nag-rebelde kami against you, Panginoon. Ano pang sinasabi niya? Ha? Hindi kami lumakad sa iyong mga palatuntunan. Verse 11, Ye all Israel had transgressed the law. Lahat ng Israel sumalangsang sa batas ng Diyos, even by departing, that they might not obey thy voice. Therefore, the curse is poured upon us, and the oath that is written in the law of Moses, the servant of God, because we have sinned against him. Mga kapatid, nire-recall ni Propeta Daniel na ito po, Panginoon, ang aming naging kasalanan sa inyo dahil nung si Propeta Moses ay sinulat ang batas na ito, kumuha siya ng dugo ng hayop at winisikan bilang pipa ng Diyos at ng bayang Israel ang kanilang pag-uusap. Ha? Kaya napakahalaga yun, mga kapatid, na kung ang sino mang tao, Israel o mananampalataya, meron tayong tipan sa Diyos sa pamamagitan ng dugo, mga kapatid, that is a covenant from God. Hindi tayo dapat ma-breach of contract. Ang tanong ko sa inyo, may tipan ba ng Diyos? May dugo ba? Yes.
Kailan kayo pumirma? Acts 2:38. Repent and be baptized, every one of you, for the remission of your sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yan po yung tipan ng Diyos sa atin. By the blood of our Lord Jesus Christ. Ang sabi ng Bible, without shedding of the blood, there is no remission. Kaya nire-recall ngayon ni Propeta Daniel sa kanyang mga panalangin ng lahat ng kasalanan ng kanyang bayan. Kaya nanduroon lahat sila. Pero ano ang nararamdaman ng bayang Israel? Wala silang pakialam. Isa lang ang nandoon, si Propeta Daniel lang ang nagsasabi at nananalangin. Isang tao lamang, mga kapatid. Isang tao lamang ang nananalangin, samantalang yung buong bayan, wala. Verse 12, and he had confirmed his words that which he spake against us and against our judges, and judged us by bringing up as great evil. Isipin mo yan, napakalaking kasamaan ang nangyari sa kanila, ang dumating sa kanila. For under the whole heaven hath not been done as hath done upon Jerusalem. Under the heaven, the whole heaven. Sabi niya, hindi pa nangyari ito sa mga lahat ng naninirahan dito sa ibabaw ng mundong ito, sa ilalim ng silong ng langit. Na ano? Na katulad ng nangyari sa amin. Yan ang kanyang dalangin. Mga kapatid. Verse 13 up to 15. Tuloy-tuloy tayo. At is written in the law of Moses, binanggit ulit si Moses, all this evil come upon us. Yet, made we not our prayer before the Lord our God that we might turn from our iniquities and understand thy truth. Nung ibinigay ang batas kay Moses at the Mount of Sinai, mga kapatid ko, yan ang sabi, ano ang sabi sa kanila? Ano ang utos, anong kauna-unahang utos na ibinigay ng Diyos sa kanila? Deuteronomy chapter 6 verse 4. Yung Shema o Esma. Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy might, with all thy strength. Anong ginawa nila? Kinalimutan nila yan. Mas minahal nila ang mga pagmamahal sa mga Diyos-Diyosan, sa mga bagay na nandito sa sanlibutan. And that's why dinala sila ng Diyos doon sa Babylon Empire. For what reason? Para kastiguhin ang bayang Israel sa kanilang katigasan ng ulo, mga kapatid. Bayan ng Diyos yan. How much more sa atin pa kaya? Kaya may bilin ang apostol na si Pablo, huwag kayong magmalaki sa bayang Israel. Tuloy tayo. And now, our Lord God, thou hast brought thy people forth out of the land of Egypt with a mighty hand, has not gotten thee renown. As at this day, we have seen, we have done wickedly. Simula, sabi niya, simula nang kami nang ilabas mo ang bayang ito mula sa lupain ng Ehipto. Ikaw ay nabantog kagaya sa mga araw na ito. Pero ano nang ginawa namin? Kami nagkasala at patuloy na nagsisigawa ng kasamaan. Yan. Verse 16, the Lord, according to all thy righteousness, I beseech thee, let thine anger and thy fury be turned away from the city, Jerusalem, thy holy mountain, because for our sins and for the iniquities of our fathers, Jerusalem and thy people are become a reproach to all that are about. Anong nangyari sa kanila? Reproach. Anong nangyari? Kakutsaan, kahiya-hiya ang nangyari sa bayang Israel dahil sa kanilang pagtalima sa batas ng Diyos. God is a God of respecter of no person. Walang itinatangi ang Diyos, mga kapatid. Kapag ikaw ay nagkasala sa harapan ng Panginoon Diyos, automatic yan. Meron kang consequence na haharapin. Without law, there is no transgression. Kahit yung mga anak natin, pag nagkasala, kailangang parusahan, kailangang kastiguhin sila sa kanilang pagkakasala. Para ano? Para pahirapan? No, para matuto sila sa kanilang mga pagkakamali. At yan ang ginawa ng Diyos para sa bayang Israel. Tuloy tayo. Now therefore, our God, hear the prayer of thy servant, in his supplication, and cause the face to shine upon the sanctuary
that is desolate for the Lord's sake. Oh my God, incline thine ears and hear, open thy eyes and behold, our desolation in the city which is called by thy name. For we do not present our supplication before thee for our righteousness, but for thy great mercies. O Lord, hear, O God, forgive, O Lord. Hearken to do, deeper not for thine own sake, O my God, for the city and the people are called by my name. Ano nangyari sa kanila? Naging desolation sa kanila, yung kanilang syudad. At ano nangyari? Hindi na nila magawa yung kanilang ginagawang practice everyday. Ha? Ano yung practice nila everyday? Umaga at saka hapon, pupunta lang sila sa templo, maghahandog sila ng alay doon na susunugin. Yan ang practice ng bayang Israel. Pero anong nangyari sa kanila? Saan sila pinahintulutan ng Diyos na maghandog sila sa mga Diyos-Diyosan dahil sa katigasan ng ulo nila. Amen? Kaya nga yung pamilya, dapat paghapon yan. Saan nagsasama-sama? Sa Word of God. Pero ano ang nangyayari sa bawat pamilya? Diyos-Diyosan ang pinapanood. Yung mga television, iba't ibang mga palabas. Tuloy tayo mga kapatid ko. Verse 20. And whilst I was speaking and praying, confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God. Tingnan po ninyo ha, about sa prayer, yung question nyo. Habang nananalangin si Daniel, nag-iisa lang siya, merong nagaganap sa spirit world. Mga kapatid, habang tayo'y nananalangin, may nangyayari rin sa spirit world. Lagay mo yan sa Tagalog yun, ha? Oo, nakatagalog pala. Ano nangyayari sa spirit world? Tandaan po ninyo, itong mundong ito, itong earth, napakaliit ito. Maliit lang ito. Pero ang spirit world, napakalawak niyan. Dahil sinubukan ng mga scientists, gumawa sila sinubukan nilang maglakbay sa iba't ibang panig ng buong mundo through mga nagamit nila mga satellite. Million of years ang travel papunta sa ibang galaxy. Pero napatunayan nila na walang nabubuhay sa ibang planeta. Hindi pwedeng may mabubuhay sa ibang planeta. Alam niyo kung bakit? Masisira ang salita ng Diyos, ang Biblia. Dahil tanging dito lamang sa earth nakapokus ang Diyos. Ang earth lang ang lugar na kung saan ang tao ay inilagay upang subukin ng Diyos kung ito'y mananagumpay sa lahat ng mga pagsubok na darating sa Kanya. Pero dito sa panahong ito, kaya nga pag naghari tayo in the millennium, mga kapatid in the millennium, pag naghari tayo, alam nyo yung mga na yan, yung mga iba't ibang planeta na yan, mararating natin yan eh. Bakit? Katulad tayo ng anghel eh. Alam nyo ba kung gaano kabilis ang anghel? Zechariah chapter 1 verse 14 or 16 kung hindi ako nagkakamali. Papakita ko sa inyo kung gaano kabilis ang anghel, mga kapatid. Bago tayo dumako sa kuwan. Zechariah, Ezekiel chapter 1 pala, I mean. Ay, hindi. Dito pala. Ano ba nagkakamali ako? Tumitingin ako ron. Ezekiel. Chapter 1, verse 14 or 16, kung hindi ako nagkamali ha. Pakilagay. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kabilis ang anghel. Kasi, para makita ninyo kung... Teka. Yan. At ang mga nilalang na may buhay, mga anghel yan, mga kapatid ha. Kasi yan yung four living creatures na ipinakita kay Daniel, kay Ezekiel. Yan yung four living creatures na nakita ni John. Okay, medyo pupunta lang kasi related yan pag dinala ko na kayo sa 70 week, yung last part ng 70 week of Daniel. At ang mga nilalang na may buhay ay nagsisitakbo at nagsisibalik na parang, ano raw, gaano kabilis ang anghel? Kislap ng kidlat. Kaya ganun kabilis, ganun din tayo. Kaya we can travel by thought, mga kapatid. Makakarating tayo sa million of years na hindi natin nararating ngayon.
Kaya yung spirit world, napakalawak niyan. Napakaraming mga anghel dyan, mga kapatid ko. Kaya nga sabi ni Kristo, "In my Father's house, there is many mansion." Ibig sabihin, we can apply it, there is many dimension. Mga dimension yan, mga kapatid eh. Habang kayo'y nakakarinig ng ganitong mga pangangaral natin, habang nandito tayo sa loob ng church, pwede nating sabihin, nasa ibang dimension tayo. Amen? Pero pagbalik natin dyan, nasa lower dimension na naman tayo. Paglabas natin ng church, nasa lower dimension. Pero habang tayo ay nasa fellowship na ganito, nasa higher dimension tayo. Nasa dimension tayo ng Panginoon. And that's why, itong spirit world, nung nanalangin si Daniel, nagkaroon ng kaganapan sa spirit world. Sabi rito, "Yea, while I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I have seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation." Pansinin po ninyo, kahit na si Daniel nanduroon sa Babylon, hindi niya kailanman kinalimutan yung kanilang nakasanayan, yung kanilang paglilingkod sa Diyos. In the evening, nanduroon pa rin yung kanyang paghahandog sa Panginoon. Nananalangin pa rin si Daniel. In the evening, sabi about the time of evening oblation. And he informed me. Sabi niya, and informed me, nagsalita sa kanya si Gabriel. Ang sabi rito, "And talk with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. At the beginning of thy supplication, the commandment came forth, and I come to show thee, for thou art greatly beloved." Tingnan mo ha, anong tawag kay Daniel? Daniel na minamahal. Ganyan din ang tawag kay John the Beloved. John the Beloved, John na aking pinakamamahal. Therefore, understand the matter and consider the vision. Kaya sa isang taong mapanalanginin, ang sabi ng James chapter 1 ba? Isang taong matuwid na manalangin, ano ang sabi niya? Dinirinig ng Diyos. At yan ang naranasan ni Propeta Daniel. Nang siya'y dumalangin, nung mabasa niya ang propesiyang ito, only 2 years left, 2 taon na lang natitira, nanalangin siya. Dahil nakikita niya, hindi nakahanda yung aking bayan. Walang nagsisipaghanda sa pag-alis naming ito. Kaya ipinanalangin niya yung kanyang bayan, ni-recall niya, na nagdala sa kanya ito, nagbunsod para siya mag-fasting. Kaya lang, may nangyari sa langit. Inambus. Inambus si Gabriel na mga hari ng Prince of Tyre. Tinulungan lang siya ni Miguel Arcangel. Kaya inabot ng 21 days bago madala yung mensahe. Kaya medyo payat na rin si Daniel nung 21 days pa nung walang kain eh. O ito na Daniel, ito na yon. At ito na, sabi rito, consider the vision. Verse 24. Yan. Ano na, binabasa na ni Daniel, yung propesya ni Jeremiah, concerning the length of time that they will spend in Babylon. And the 70 years is almost about to end, almost about to expire. But why did God allow the children of Israel to be brought to Babylon? Ano ang dahilan at pinahintulutan ng Diyos na dalhin ang Israel doon sa Babylon? And why they spent 70 years in Babylon? Bakit kailangan nilang magserbisyo ng 70 taon sa Babylon? Anong dahilan? Because there was a law that they broke. Meron silang kautosang sinira. Ano yan? That is sabbatical law. Leviticus chapter 25, 1-6. Makinig kayo. Dahil yung ikapitong araw ay dapat yung ipagpahinga. At yan ang naging dahilan kung bakit sila na-captured. Binigay sila. Dahil sa ginawa nilang pagsira sa ibinigay na batas sa kanila ng Diyos. Ano sabi ng Diyos?
And the Lord spake unto Moses in Mount Sinai, saying, Speak unto the children of Israel and say unto them, when ye come into the land which I give you, pag dumating na kayo doon sa lupang ipinangako ko sa inyo, then shall the land keep a Sabbath unto the Lord. 6 years thou shalt sow thy field, and 6 years thou shalt prune thy vineyard, and gather in the fruit thereof. 6 na taon yung tataniman ng lupain. 6 na taon ninyong itrim yung mga vineyard ninyo, mga kapatid. I-prune nyo ito sa loob ng 6 na taon. Pero, but in the 7th year shall be the Sabbath of rest unto the land. The Sabbath for the Lord, thou shalt neither sow thy field, nor prune thy vineyard. That which groweth its own accord on the harvest, thou shalt not reap, neither gather the grapes of the vine and rest, for it is the year of the rest unto the land. Sa 7th taon, ang sabi ng Diyos, papahingahin niyo ang lupa. Wag niyong tataniman ng lupa. Dahil ang Diyos mismo, at the 7th day, God rested. Tama yung ginagawa natin. Nagpapahinga tayo ngayong araw na ito. That is the 7th day. Araw ito para sa Panginoon, mga kapatid ko. Pero hindi tayo katulad ng mga Seventh-day Adventist. So, yan ang nangyari. Sinira nila ang tipan ng Diyos. Iniutos ng Diyos through Moses at sinabi sa bayang Israel, taniman ninyo sa loob ng 6 na taon ng lupain, sa 7th taon, papahingan nyo. Ano nangyari? Because the Israel overtaken by greediness, they brought to sabbatical years of punishment. Nang hinayang Dahil yung 6 na taon na pagtatanim nila, singkad ang bunga nun. Pinagpala talaga sila. But of course, sabi nila, kung tataniman natin ulit, mas marami pang aanihin tayo. Nagalit ang Diyos sa kanila. Kailangan ang lupain ay pagpahingahan nila sa 7 taon, mga kapatid ko. Pero, they were overtaken by greed, sa kasakiman. Kaya nga, yan ang kalimitang nagiging kasalanan ng tao. Yung greediness, tingnan mo si Lucifer. Hindi pa nasiyahan. Leader na nga siya ng mga anghel. Gusto pa rin niya maging Diyos Gusto niyang sambahin din siya. O tingnan mo ang nangyayari sa politiko ngayon, di ba? Sa politika, greediness. And there are 3 seeds in Babylon. 3 beses silang sinalakay dyan, mga kapatid. Nandun si Propeta Jeremias. Sabi ni Jeremias, pasakop muna tayo sa Babylon upang maturuan tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Binintangan nilang traitor si Jeremias, kaya kanilang ipinukulong. And the last king of Israel is King Zedekiah. King Zedekiah is the last king of Israel before conquered King Nebuchadnezzar. Basahin nyo, 1 King chapter 24, 18 to 20. Mga kapatid. And 2 Kings, 2 Kings chapter 25, verse 2 up to 7. Anong ginawa kay King Zedekiah? Yung mga anak niya, pinatay sa kanyang harapan. At binulag si King Zedekiah at dinala ron sa Babylon. Mga kapatid. Kaya from the time, simula nun, anong nangyari sa bayang Israel? Nawala. Napabayaan nila ang tipan ng Diyos sa kanila. But of course, nung sila'y pinaalis ng Diyos from the land of Egypt, from the land of bondage, mga kapatid, pinamahalaan sila by monarchy. Pag sinabing monarchy, ang namamahala dyan mga prophet. Pero nung tumanda si Samuel, sabi niya, Samuel, bigyan mo kami ng hari na gusto namin maghari.
Dahilan lang nila yon. Gumawa lang sila ng dahilan, pero ayaw nilang pagharian sila ng Diyos. Yan ang katotohanan para sa bayang Israel. Hanggang sa nagkaroon na ng mga hari sa Israel. At wala pang 10 ang naging mabait na hari sa Israel, mga kapatid. And the last king is King Zedekiah. Totally, anong nangyari na sa kanila? Nawasak na ng tuluyan sila. Okay, tuloy tayo. While I was speaking and praying and confessing my sin in the sin of my people Israel and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God, yea, while I was speaking in prayer, even the man Gabriel, whom I have seen the vision at the beginning, because being caused to fly swiftly, touched me about the time of the evening oblation, and he informed me and talked with me and said, O Daniel, I am now come forth to give thee skill and understanding. At the beginning of thy supplication and commandment came forth, and I come to show thee, for thou art greatly beloved, therefore understand the matter and consider the vision. Yan. And then, Daniel 9:24, dinalaw na siya ni Gabriel. 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end of sins and to make reconciliation for iniquity and to bring an everlasting righteousness and to seal up the vision and the prophecy and to anoint the most holy. Gabriel, upon visiting Daniel, told him that 70 weeks, that is 490 years, mga kapatid, not days, 490 years is allotted upon your people. Ang sabi sa kanya, the Jewish people, ang binabanggit niyan, upon the holy city, that is Jerusalem. For what purposes? Nang sabihin ng anghel na si Gabriel, ang sabi riyan, 70 weeks are determined upon thy people, the holy city, the Jewish people, the Israelites, and upon the holy city, that is Jerusalem. Mga kapatid, ano ang layunin? What is the purpose? Ito na yon. To finish the transgression, to make an end of sin, to make atonement for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. That is the sixfold purposes ng Diyos. Kaya binigyan sila ng allotted time na 490 years, mga kapatid ko. Okay, this is for the Jew and not for us. Hindi yan para sa atin, kundi para sa Jew yan. But what are the benefit of us? Anong pakinabang natin? This is our time clock. Because the moment part of this clock again operate, mga kapatid, then the grace of the Gentiles will have to come to an end. Kapag nag-operate muli ang orasang ito, pag tumakbo na ulit yung orasan, dahil sa ngayon, tumigil ang orasan para sa Israel. Pero oras na nag-operate yan. Kaya nga yan yung ating orasan eh. When this clock of this prophecy will start? Kailan nag-umpisa itong propesiyang ito? Okay, dito na. Know therefore and understand that from going forth of the commandment to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks, and 62 weeks, and the street shall be built again, and the wall even in troublous times. Dito pala yun mag-i-start, mga kapatid. Dito mag-uumpisa na tumakbo ang orasang ito. Yung unang-una, sa ngayon nakatigil, pero yung paano nag-uumpisa yan, dito yun. Kaya sabi, know therefore and understand that from the going forth of the commandments to restore and to build Jerusalem. Ang binanggit dyan, to build Jerusalem. Hindi binanggit dito ang ang temple, kundi to build Jerusalem. Okay. Ito yun, mga kapatid ko.
Ayan. Kaya meron laging tatlong bahagi, 7 weeks, 62 weeks, and 1 week, mga kapatid. Yung 49 years of rebuilding of Jerusalem, okay. And then 434 years, period of time leading up to Messiah, and then may prophetic gap. Yun yung ating panahon. Yan yung tinatawag na church age. And only 1 week left. Hahatiin pa yan sa 3 years and a half and 3 years and a half. Yan ang madidiscuss siguro natin next week, mga kapatid. Ano yung mga kaganapan dyan? Okay. Nehemiah chapter 1, verse 1 to 3. Dito nag-start ang orasan ng bayang Israel. The words of Nehemiah, the son of Hakaliah, and it came to pass in the month of Chislew, and the 20th year, as I was in Shushan, the palace, that Hanani, one of my brethren, came, he and a certain man of Judah, and I asked them concerning the Jews that have escaped, which we were left of the captivity, and concerning Jerusalem. Hindi binanggit ang temple. Ang concern dito ay pertaining about Jerusalem. And they said unto me, the remnant that are left of the captivity there in the province are in a great affliction in reproach. And the wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. Yun ang nangyari. And it came to pass, when I heard those words, that I sat down and wept and mourned certain days, and fasted and prayed before God of heaven. Dito nag-umpisang tumakbo ang orasan para sa bayang Israel. Babalik na sila at itatayo nila ang nawasak na Jerusalem. Mga kapatid. Wala na yung mga gates. Wala na yung mga wall. Wasak na yan. Ano ang trabaho ni Nehemiah? One of the greatest leader. Kaya napakagandang basahin ninyo yung kasaysayan ni Nehemiah kung gaano siya kagaling na leader. Mga kapatid. Nehemiah chapter 2, 1 to 4. And it came to pass in the month Nisan, in the 20th year of Artaxerxes the king, that wine was before him. And I took up the wine and gave it unto the king. Now I have not been before time sad in his presence. Cupbearer, itong si Nehemiah. Ibig sabihin, maganda yung kanyang posisyon, malaki ang sahod niyan. Bago kumain yung hari, bago uminom ng alak, siya muna ang kakain, siya muna inom ng alak. Nasa palasyo siya, oh. Pero bakit niya iniisip pa rin yung kanyang bayan? Nang dumating si Hanani at binalita sa kanya, itong kalagayan, nasa kakutsaan ng ating bayan. Wasak ang libingan ng ating mga magulang ay wasak na. Parang payatas. Sorry for the word, pero ganun kasi yung description ng una. Kung tutuusin, pwede siyang, bahala kayo sa buhay niyo kasalanan ninyo Pero hindi ganun ang damdamin ni Nehemiah. Nung marinig niya ito, nagkaroon siya ng kalungkutan. And wherefore, the king said unto me, why is thy countenance sad? Seeing thou art not sick. This is nothing else but sorrow of heart. Then I was very sore afraid. Pakinggan ninyo mga kapatid. Hindi ka pwedeng mag-perform sa palas, doon sa harapan ng palasyo na nakasimangot ka o malungkot ka. Pupugutan ka ng ulo ng hari. Pag naghandog ka doon sa nagsiserve ka sa hari, dapat masaya ka. Pag naglilingkod tayo sa Panginoon, dapat masaya tayo. Kaya nga, in that's why, pag umaawit tayo sa Panginoon, dapat masaya tayo. Amen? When the saints go marching in, pero, the saints, parang talunan lagi. Dapat masaya. Katulad ni Nehemiah. Sa panahon ba ng mga trials and suffering, titigil ba tayo? No. We are like Nehemiah. We are Nehemians, mga kapatid. Na in spite of troubles and suffering, threats, division,
Sa kabila ng kayamanang tinatamasa at karangyaan ng buhay niya, ang isip pa rin niya yung kanyang kababayan. Ang isip pa rin niya yung kanyang bayan. Alam niyang hindi naman sila talaga taga Babylon eh. May sarili silang bayan. Alam natin, hindi tayo taga rito. We are a stranger of this world. We are alien of this world, mga kapatid ko. Hindi tayo, walang permanente rito sa mundong ito. Beyond the curtain of times, nandun ang ating destination. Napunta lang tayo rito. Naalipin lang tayo rito. Because the sins of our parents, nung magkasala si Adam and Eve. Kaya nandito tayo ngayon. Pero tinubos tayo ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Katulad ni Kristo. Kaya dapat katulad din tayo ni Nehemiah, mga kapatid. Ano ang sagot niya? And said unto the king, let the king live forever. Why shall not my countenance be sad? When the city, the place of my father's sepulchres, pakilagay mo sa Tagalog sa screen, ha? Lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire. Sabi niya, mahal na Ari, paano pong hindi ako malulungkot? Yung pong libingan ng aking mga magulang ay tapunan na ng dumi. Yung gate ay sunog na po. Wala nang maayos doon sa lugar namin. Anong ginawa niya? Then the king said unto me, for what does make request? For what does thou make request? Anong nais mo? Huh? So I pray to God of heaven. Anong ginawa niya? Nanalangin siya. Saan? Sa Diyos. And I said unto the king, ipinanalangin din niya yung hari. And I said unto the king, if it please the king, and if the servants have found favor in thy sight, that thou wouldest send me unto the Judah, unto the city of my father's sepulchres, that I may build it. And the king said unto me, the queen also sitting by him. Ang tanong sa inyo, bakit mayroong ganitong damdamin si King Artaxerxes dito kay Nehemiah? By the influence of, naalaala niyo yung buhay ni Esther? Na pangasawa niya yung isa sa, apo nito. Sino? Yung apo ni Darius. Sino yun? Si King Ahasuerus. And that's why may impluensya pa si Queen Esther, kaya kinalugdan ito. Itong sino ito? Si Nehemiah. At sabi riyan, according sa theory ng mga Bible scholars, sabi rito, the queen also sitting by him. Nakaupo pa rin doon si Esther sa lugar na yon. For how long shall thy journey be? And when they wilt thou return, so it pleased the king to send me, and I set him a time. Moreover, I said unto the king, if it please the king, let letters be given to me, the governor beyond the rivers, that may convey me over till I come unto Judah, and a letter unto Asaph, the keeper of the king's forest, that he gave me a timber to make beams for the gates of the palace, which appertain to the house, and for the wall of the city, and for the house that I shall enter into. And the king granted me according to the good hand of my God upon me. Dininig ng Diyos. Kaya pag binasa mo yung Nehemiah chapter 2 pababa, ilagay mo sa dito pala. Pag binasa mo yung Nehemiah chapter 2 pababa, anong oras nag-inspect si Nehemiah? And the time of midnight. Sa panahon ng gabi. Bumangon si Nehemiah, solo lang siya, inikot niya yun. Buong Jerusalem. At inalam niya kung paano ang kanyang gagawin. And that's why ganyan po ang ginagawa ng mga pastors. Bumabangon ng maaga at ipinapanalangin po palagi kayo na hindi nyo nalalaman. Dapat ganun din kayo. Hindi lang pastors. Marami tayong mga kapatid na nangangailangan ng panalangin. Higit sa lahat, yung ating sarili, yung ating pamilya. Kaya dapat nating ipanalangin sa Panginoon. Sarili natin mismo.
Buti pa Sister Gloria, alas 5 pa lang, nagpo-post na sa group chat natin. Nakaka-inspire. Di ba? Mag-share ka ng Word of God. Napakaganda niyan mga kapatid. Kung para mag-share kayo ng I love myself. Share niyo Word of God. Amen? So, hindi po madali nang itatag ni Nehemiah itong lugar na ito. So, ito yon. Balikan natin ulit, ha? Ito yon. Nag-start. Kailan nag-start? March 14, 445 BC. Yan ang umpisa ng orasan ng bayang Israel. Seven weeks, equivalent ng 49 years. Tinalakay na natin last week. Sa Deuteronomy, Genesis 27:25, nanligaw si Jacob. Ilang taon nanligaw si Jacob kay Rachel? 7 taon. Pero naibigay niya ay si Leah. Alam niyo kung bakit? Kung anong ginawa ni Jacob, kasi supplanter yun, mandaraya. Nadaya rin siya. Ayaw siyang paalisin. Nino? Ni Laban, dahil habang nanduroon si Jacob, binibless lahat ng kabuhayan ni Laban. Napansin ninyo? Kaya dinaya niya rin doon sa tupa eh. Anong ginawa doon sa tupa? Nung nagbubuntis yung mga tupa, ilagyan na ng lahat ng may batik, sa iyo yun. Ay kumuha siya ng kahoy. Sabi niya, maglilihi na yung mga tupa. Nilagyan niya nung... Kaya napaglihan ng mga tupa, puro batikan. Ang daming napunta tuloy kay God. Kaya totoo yun pag naglihi kayo. Kaya pag naglihi kayo, doon sa maganda na ha. Totoo yun, biblical yun. Ay, hindi ko nila ipakita sa inyo mga talata. Susunod. Yun ang dahilan kaya ayaw ni Jacob, ayaw ni Laban na umalis si Jacob eh. Binibless siya. Sabi niya, Sir, fulfill another week. Kaya 14 years nanligaw si Jacob. Para lang mapangasawa niya yung kanyang love of his life, si Rachel. Dahil mga kadalagahan ha. Nakakita lang kayo ng mukhang Koreano. Ha? Uuna kaagad kayo ha. Kabataan pa naman, hilig na hilig ngayon sa mga K-pop, K-pop artist, Kailangan, kung kayo, kayo agad basta nakita nyo lang gwapo kung nakaagad kayo, ha? Kailangan susubukin din ninyo kung totoo talaga siya. Katulad ni Jacob. Tuloy. Know therefore and understand that from going forth the commandments of to restore and to build Jerusalem unto the Messiah the Prince shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again and the wall even in troublous times. Yan. Mga kapatid, kailan daw itinayo? Shall be built in troublous time. Panahon ng ano? Kabagabagan. Nung itinatayo ang wall, hindi madaling itinatayo yan. Kasi meron silang kaaway. Sino? Ito na. Nehemiah chapter 4 verse 1 to 3. But it came to pass that when Sanballat heard that we builded a wall, he was wroth and took great indignation and mocked the Jews. Yan. Tingnan ninyo ha. Kaya yung pagtatayo ng wall of Jerusalem, natigil yan mga kapatid eh. Kasi maraming mga pumupunta. Sinong nagbigay sa inyo ng paintulot na magtayo nito? Sabi niya. Pinipersecute sila. Pero may sulat sila galing kay Haring Artaxerxes. At yun ang ipinapakita ni Nehemiah. Pero si Sanballat, nang ma-realize niya, teka muna, pasali na lang kami. Pwede bang tumulong na lang kami? Sabi, alam ni Nehemiah kung anong layunin ni Sanballat. Siyempre, pag tumulong yun, marupok yun. At ang pananampalataya natin, hindi pwedeng hybrid. Mga kapatid, ang nagbibuild ng pananampalataya natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Kaya dito, si Nehemiah,
Ang leader dito, mga kapatid, basahin niyo yung Nehemiah chapter 3. Tulong-tulong sila, hindi lang si Nehemiah. Tulong-tulong sila dyan eh. Yung mga gifted artisan, may mga contribution yan, mga kapatid ko. Kaya ang gawain ng Panginoon, hindi lang para sa pastor. Lahat tayo, tulong-tulong tayo. Kaya maging yung ating spiritual na pagkatao, yung paglago ng ating pananampalataya. Mga kapatid, sinugo ni Kristo ang kanyang kanyang 5 tupi ng ministeryo, which is the fivefold ministry, para ihubugin tayo sa image and likeness of Christ. In the fullness of, sabi rin ay, fullness of Christ. Hindi ka masasakdal sa sarili mo lang. Kailangan mo makipag-sharing sa iyong kapatid. At dito hindi inallowed ni Nehemiah na tumulong si Sanballat at saka si Tobias. Pero tingnan mo ha, ano nangyari? And he spake before his brethren and the army of Samaria and said, mistiso pala ito. Hybrid pala ito. Kristiyano at makasanlibutan. Kaya hindi tayo pwede makipamatok sa hindi nating kapanampalataya. Sa pagtatayo ng ating pananampalataya, hindi mo pwedeng samahan ng makasanlibutang bagay. Naalaala nyo ang 1 Corinthians chapter 3? Nakapatong ang pundasyon, verse 9 to 12. Ang sino man magtayo, sabi niya hindi na pwedeng, ang pundasyon nakapatong na. Pero, sabi niya, nakalatag ng pundasyon, pero mag-ingat kayo sa pagpapatong nito. At ang sino man magpatong dito ng precious stone, gold, silver, darating sa apoy ng pagsubok, hindi yan masusunog. Pero yung hay, yung hay at saka yung kahoy, ito yung dayami, pagdaan sa apoy, sunog kagad. Kaya nga, napakahalagang mga kasangkapan ang ginagamit sa pagtatayo ng isang building, mga kapatid, sa isang bahay. And that's why, sa pagbinasa nyo ang Revelation chapter 22, yung Holy City, New Jerusalem ng Revelation chapter 21, lahat ng mga batong nandoon ang mga apostol, nandoon ang 12 patriarch, iba't ibang uri ng bato yon. Anong simbolismo niyan? Iba't ibang uri ng kanilang buhay, mga kapatid. Batong dumaan sa pagsubok bago kuminang ang isang brilyante from the dust, from pusali talaga ha, yung brilyante, galing yan sa pusali. Billion of years bago siya kuminang. Babaon at babaon yan sa ilalim ng lupa. Ganon din tayo. Sabi ni Brother Branham, kung paano yung liryo, water lily, yung lily doon sa mabahong pusali, magsisikap siya na umahon doon at pagkatapos, mamumulaklak siya at ipakikita niya ang kanyang kagandahan. Dapat ganon din tayo, mga kapatid. Sisikapin natin, ipakita natin ang ating kagandahan. Hindi physical na kagandahan, spiritual na kagandahan. Galing tayo sa lusak ng kasalanan. Hinihahon tayo. And he spake before his brethren in the army of Samaria and said, what do these people's Jews? Will they fortify themselves? Will they sacrifice? Will they make an end in the day? Will they revive the stone out of the heaps of the rubbish which are burned? Now, Tobiah the Ammonite was by him. And he said, even that which they build. Sabi niya, nandun si Tobiah, sabi rito, yung itinatayo nilang yan, sabi riyan, kahit maya, pag humapon, bagsak yan. Even a fox go up, we shall even break down the stone wall. Kaya habang itinatayo natin, mga kapatid, ang pundasyon ng ating pananampalataya, marami talagang mga pagsubok kasi pinapahintulutan ng Diyos yan
para masubok kung gaano tayo katatag. Kaya ang mga kasangkapan ng pagtatayo ng ating faith, mga kapatid, ay lahat ito'y mga pagsubok. Hindi lang magagandang bagay. Dahil ang sabi ng Roman 8:28, for God so loved the world that... Roman 8:28, anong sabi ron? All things are good together. Hindi binanggit doon na few things, hindi binanggit some things. Ang sabi, all things. Pag sinabing all, kahit difficult, kasama yun sa all. Mga kapatid, yan ang pagtatayo ng ating pananampalataya, paglilingkod sa Diyos. Kaya huwag kayong umasa na ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, maraming pagsubok ang buhay ng Kristiyano, mga kapatid. My question is, aayaw ka ba? Dahil si Nehemiah, ay ipinagpatuloy niya sa kabila ng maraming persecution, habang habang itinatayo, merong threat sa labas, may kaguluhan sa loob. Habang ang silang lahat, hawak ang espada sa kanyang kanan, sa kaliwa ay hawak ang mga hollow blocks, mga bricks upang ikamada nila yun. Hindi nila pwedeng bitawan ang kanilang espada dahil anytime aatake ang kaaway. Kaya huwag niyong bibitawan ng espada, mga kapatid. Ano sabi ng apostol na si Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 10 up to 18? Shoot the whole armor of God. Suotin niyo ang buong katuwiran ng Diyos. Dahil yung kaaway, the enemy is like a roaring lion that seeketh him devour. 1 Peter chapter 5 verse 8. At pag umatake yan, nawala sa iyo yung espada. Anong gagamitin mo sa kanya ngayon? Baka na may espada nyo, ganun rin lang kaliit, Hindi pa makapatay yun. Di ba ano yung ginagamit mo, Pastor? Sabi ko, yung batuta ng barangay. Yung pangtusok sa panglock. Di ba, maliit na batuta lang yun. Baka ganun na espada. Dapat malaki. Ay, alam mo, yung gamit ni Miguel Arcangel, mahabang espada yun, umaapoy yun. Ano ibig ko sabihin? Baka dyan 316 lang, hindi nyo pa alam. Dahil ang espada ay walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Hebrew chapter 4, verse 12, mga kapatid ko. Okay? Ayan na yun. 3 division of the 7 weeks of Daniel. Tuloy natin, Huwag niyo muna akong apurahin dahil talagang pag-prophetic ang pinag-uusapan. Mahaba ito, mga kapatid, Yan. 3 division, laging 3 division. 7 weeks, equivalent ng 49 years. 62 weeks, equivalent ng 434 years. 1 week, equivalent ng 7 years. So yung 70 weeks, equivalent ng 490 years. At yan ang ibinigay ng Diyos sa kanila. God gave them 70 years of prophetic yardstick to fulfill the sixfold purposes. 70 sanlinggo para mapulpil ang alin? Ang sixfold purposes, mga kapatid. Okay. Ayan, makikita nyo, 7 weeks, rebuilding. Ayan. Isa pa yan. Ayan. 70 weeks are determined upon the holy city. 445 BC, mga kapatid. So, ilan na ang natapos? 69 weeks. Ilan yung 69 weeks? 483 prophetic years. From the time of the build of Jerusalem until the Messiah was come. Mga kapatid. Nang dumating ang Messiah, nang pumasok siya. And then, ano nangyari? Pumasok na yung gap, yung mystery of the church ages, mga kapatid ko. Okay. Messiah was cut off. Naputol na yung Messiah. And after 62 weeks, shall Messiah be cut off, but not for himself. And the people of the prince shall destroy the city in the sanctuary, and the end thereof shall be with the flood. And unto the end of the war shall desolation are determined. Kaya, yung 69 weeks, mga kapatid, o 483 years,
eksaktong-eksakto yan. Pagdating ni Kristong, pumasok siya dun sa Jerusalem at nagsigawan sila, Hosanna, blessed be the name of the Lord. Mga kapatid. Kasi after 5 days, ipinako nila si Kristo. Kailan? Biyernes. At kailan na-resurrect? Linggo. No, kaya malapit na yung Biyernes Santo. Sakto yan. Doon si Kristo namatay. The Messiah, sabi riyan, the Messiah shall be cut off, but not for himself. Hindi para sa kanyang sarili. Mga kapatid. Ano ibig sabihin? Hindi siya tinanggap ng kanyang bayan. Binigyan ang bayang Israel ng 70 sanlinggo. 490 years na allotted para sa kanila. Tama ang sinabi ng Diyos sa bayang Israel. Kay dali niyong lumimot aking bayan. Nakalimutan nila ang propesiyang ito na ibinigay kay Daniel. Mga kapatid. Limot na nila. With all information that given to the Jews, why they did it miss? Bakit nakalimutan nila? When Christ was born, nobody knows. And the wise men gave them information. Only few know the born of my Messiah. Ilan lang ang nakakilala. Nakalimutan nila na merong darating ang hula ng Isaiah chapter 7 verse 14. Ipapanganak sa inyo. Ilan lang tao? Sino yung kilala ninyo? Isang, Amen. Luke chapter 2 verse 25 up to 30. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. And the same one was just and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Ghost was upon him. And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death before he has seen the Lord Christ. And he came by the Spirit into the temple, and when the parents brought in the child Jesus to do for him after the custom of the law. Ano yung custom of the law? 8 days yung bata pagkapanganak, kailangan i-circumcise. At dinala si Kristo upang ihandog doon. Hindi para binyagan, ihandog. Maintindihan nyo? Yan ang customary. Ihandog yung bata. And that's why mga bata, inihandog natin dito sa church. Then took him up in his arm and blessed God and said, Lord, now lettest thou the servant depart in peace according to the law. For mine eyes have seen thy salvation. Yan ang pangako ng Espiritu ng Diyos sa kanya. Hindi ka mamamatay, Simeon, hanggang hindi mo nakikita ang gagawin kong pagliligtas para sa aking bayang Israel. Ang tanong, sino nagbigay sa kanya ng pagpapaalala? Ang banal na Espiritu. Bakit natin naiintindihan ang paparating na ang ating Panginoon? At tanging ang bride lamang ang nakakaunawa niyan. Bakit? Dahil sa banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya natin naunawaan. Yung Israel, anong nangyari sa kanila? Busy. Busy saan? Tingnan nyo na hindi nakilala, hindi na-miss ng mga Jew. Yung pagdating ng Messiah. Pero, yung wise men, sinong wise men? Galing saan yan? Sa malayo, from the east. Wise men from the east found him after 2 years. 2 taon na pala ang nakalipas. Hindi pa nila nalalaman na na dumating na ipinanganak na yung Messiah. When Jesus was born, the whole house of Israel was ignorant. Mga kapatid, walang alam-alam sila. They are busy in politics. Yan. Kayo, busy kayo sa politika. Sa halip na pag-aralan niyo yung propesiya, politika, BBM, Lini.
business, their works. And how the wise men know the birth of Messiah. Paano nalaman ng mga wise men ang kapanganakan ng Messiah? Dahil kanino? Dahil kay Daniel. Paano mo nasabi, Pastor? Ang mga ito, mga astrologer, mga kapatid, from the time of Belshazzar o Nebuchadnezzar, kasama ni Daniel ang mga astrologer. At si Daniel ang nagpaliwanag patungkol dun sa great image. At nung sila ay papatayin ni Belshazzar, Daniel chapter 5, dahil hindi nila ma-interpret ang nakasulat sa dingding, many tekel o parsin. Ano ang sabi ng mga astrologer? Merong isang tao na kinasihan ng Espiritu Santo sa iyong kaharian sa panahon ng iyong ama o ng kanyang lolo, si Nebuchadnezzar. Ang pangalan niyan ay si Daniel. At pinaliwanag niya ang ibig sabihin ng many tekel o parsin. Tinimbang ka at nasumpungan kang ikaw ay kulang. Kaya malaki ang impluensya ni Daniel dito sa mga astrologer. Mabuti pa yung mga astrologer nag-aral ng mga propesiya ni Daniel. Samantalang yung bayang Israel, hindi nila na-realize. Di ba, mga kapatid? Hindi tayo nagmamalaki sa Diyos ang kapurihan. Sa atin ang ipinapangaral natin ay hindi yung pagyaman, hindi yung ganito. Hindi naman masama yun, mga kapatid ko. Kundi ang ating ipinapahayag lagi ay ang malapit na pagbabalik ng ating Panginoon. And we are like Daniels. Dahil hindi mo pwedeng ihiwalay ang Book of Revelation at ang Book of Daniel. Kailangan lagi silang magkasama pag mag-aaral kayo. Dahil ang Old Testament, ang Book of Revelation nila ay ang Book of Daniel. Laging may harmony yan, mga kapatid. Dahil kay Daniel, yung galing sa malalayong lugar, wise men, alam nila kung kailan ipapanganak ang Messiah. Kaya dahil din sa atin, we are like Daniel, dapat ma-share din natin ang mensaheng ito, mga kapatid. Dapat nagsishare din kayo, mga kabataan, lahat tayo, nagsishare tayo sa mga kakilala natin, mga kaibigan natin sa labas. Huwag nating sasarilinin. Busy-busy ang mga tao, busy sa politika ngayon. Sa lahat ng mga bagay na makasanlibutan. O baka naman tayo ay nagiging kagaya na rin nun. 2 taon na palang ipinanganak, hindi dinatnan ng wise men yung si Kristo sa sabsaban, sa bahay na dinatnan, ha? At hindi December 25 ipinanganak si Kristo. For your information, walang itinala ang Biblia, kundi ang kamatayan niya ang itinala. Kaya, ganyan kahalaga. Yan ang importante ng mga propesya ng Biblia. Isipin mo, mga kapatid, Israel na pinagkalooban ng plano ng Diyos para sa kanila, na dapat sana inaalam nila yung kanilang kapanahunan. Pero dahil, ano nangyari? Ano ang ginawa nila? O, tingnan mo yung wise men, sabi ron, naglakbay pa sila sa malayong lugar. Pinangalanan pa nila. Sabi ng Katoliko, si Gaspar, si Melchor, si Gaspar at si Baltasar. Tatlo. Hindi po tatlo, marami ang mga yan. Mga nag-aaral sila ng astrology, yung mga bituin, pinag-aaralan po nila yan. At sa sinabi ni Daniel yan, sa prophecy ni Daniel, pag nakita nyo, itong bituin ito lumabas, isisilang ng Messiah. Alam ba ng Israel? Alam! Alam nila yung kaya lang, nakalimutan nila. Micah chapter 5 verse 2, nagtanong si Herodes. Tinanong niya yung mga
Yung mga kwandon, iskriba, ano ba ang sinasabi ng kasulatan? Ha? Basahin muna natin para sasabihin nyo, puro kakwento. Basahin natin ha, Micah chapter 5 verse 2. Hindi, nangyari, nung malaman ni Herodes ito, sabi niya, saan pinanganak ang mga Hudyo? Matthew chapter 2. Saan pinanganak ang hari ng mga Hudyo? Ay, nagulat si Herodes. Naku po, ay may papalit na pala sa akin. Eh, sa kanyang masamang layunin, tinanong niya yung mga Pariseo doon, iskriba, ano ba ang ayon sa pagkakasulat? Sabi niya, eto, Micah chapter 5 verse 2. Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata. Sabi rin. Thou art Bethlehem Ephrata, that though be a little among the thousands of Judah, yet out of thee shall come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose going forth has been from the old, from everlasting. Naku po, nang marinig ito ngayon ni Herodes, anong kanyang ginawa? Lahat ng 2 taong batang lalaki pababa, patayin. Ha? Kasi ito ay threat sa kanyang posisyon, mga kapatid. Pero ano ang ginagawa ng mga pastor o ng mga high priest sa panahon ito? Busy pangungulikta ng tithes doon sa templo. Kasi araw-araw ba naman nagbebenta na nga ng mga kalapati doon na lang sa kwan Nagalit nga si Kristo, di ba? Gumawa siya ng lubid at pinagpapaluin niya yun. At sabi niya, ginagawa niyong bahay ng tulisan, ang bahay ng aking ama. Nagalit si Kristo. The same thing, ganun din pag dumating si Kristo sa ating panahon. Ha? Ang mga churches ngayon ay ginawang instrumento para kumita sila ng pera. Eh, grabe ang yayaman ng mga pastor. Kaya nga, sabi nila, hindi natin sila masisi. 3 lamang ang pwedeng dahilan para yumaman ng tao. Ano? Ikaw ay drug lord. Pangalawa is gambling lord. Pangatlo, praise the Lord. Ginawang katatawanan. Pero in reality, ay totoo naman talaga. At nagsiyaman na talaga sila. Yan din yung panahon ni Kristo. Yung panahon na dumating si Kristo, nagpapayaman ng mga high priest, ang mga ministers. Pagdating ni Kristo, ganun din. Mayayaman na. Kaya nga sabi ni Kristo, thou art, sinasabi mong ikaw ay mayaman, pero ikaw ay aba. Kaya yung panahon po natin, mga kapatid ko. Okay, balikan natin yung nawala akong bigla rin sa kono. Okay. Nawala. Ba't nawala na, Iman? Hindi to. Teka ha. Meron na ba? Pakikuan mo nga. Mahirap tong hindi marunong sa computer eh. Hindi to. Ayan. Okay. Tuloy tayo. Messiah was cut off. After 62 weeks, shall Messiah be cut off, but for not himself. Ano nangyari, mga kapatid? Hindi nila tinanggap si Kristo. Pero propesya yan at sinabi kay Daniel. Nang dumating si Kristo, gusto na nilang ipapatay. Lahat ng bata pinapatay. Nang si Kristo ay nandirito na sa Israel, ano nangyari? Dinala siya sa harap ni Pontius Pilate. Matthew chapter 27, verse 1 hanggang pababa.
Pero dito tayo bumasa sa verse 15. Ha? Dapat sana nakilala nila yung Misaya nila. Ha? Dapat sana napulpil na ang propesiya sa kanila na 70 linggo ang itinalaga para sa inyong bayang Israel. Pero dahil ganito ang kanilang ginawa, natapos ang orasan sa kanila. Kailan natapos ang orasan sa kanila? From the time of 445 BC, nag-umpisang tumakbo ang orasan para sa bayang Israel. Pero pagdating ng Messiah shall be cut off, tumigil ang orasan para sa bayang Israel. Mga kapatid. Bakit tumigil? Patay na ang Messiah. Ipinapatay nila. Natural, walang mamamagitan sa kanila. Kaya ang orasan ng Israel ay tumigil. Anong ginawa nila? Matthew chapter 27 verse 15 up to 17. Now at the feast of governor. Tingnan nyo ha, anong piyesta ito? Feast of the unleavened bread. Kaya si Kristo yan eh. Was wont to release unto the people a prisoner whom they would. And they have been notable prisoner called Barabbas. Therefore, when they were gathered together, Pilate said unto them, Whom will ye that I release unto you, Barabbas or Jesus which is called Christ? So, sinong gusto niyong palayain ko? Sabi ni Pontius Pilate, si Barabbas o yung Jesus na tinatawag na Kristo? Si Barabbas is a freedom fighter. Dahil dumating si Kristo sa panahong ito, grabe ang pagtaas ng tax na ginagawa ng gobyerno, kasabwat ang relihiyong Pariseo, sina Cayapas. Babalik si Kristo sa ganun ding panahon. Mataas ang taxation, kasabwat ang gobyerno. Ano sabi nila? Verse 18 up to 20, For he knew that for an envy they have delivered him. When he was set down on the judgment seat, his wife said unto him, saying, Have thou nothing to do with that just man, for I have suffered many things this day, and a dream because of him. Pinaalalahanan si Pontius Pilate nung kanyang asawa, sabi niya, lagi kong napapanaginipan niyang tao na yan at ako'y binabagabag niyan, kaya mag-ingat ka sa paghatol sa kanya. Alam niyo kung bakit? Naririnig niya ang pangangaral ng Panginoong Kristo at itong asawa ni Pontius Pilate ay unti-unting sumisibol ang pananampalataya sa kanyang puso. At naniniwala itong si Pontius Pilate na itong taong ito na ang ating Panginoong Kristo ay matuwid, kaya lang dahil sa kanyang posisyon, hindi siya makapagdesisyon ng tama. Dahil that time, may kaaway niya si King Herod. Mga kapatid. Kaya pagkatapos na, nagkaisa sila nang maipapatay na nila. Kaya yan ang problema sa mga Kristiyano na pumapasok sa politika. Nalalagay siya sa compromising situation. Kaya subukan nyo. Halimbawa, nag-mayor ako ng Cainta. Mag-mayor ako rito. Darating halimbawa si Sister Richie, may business, beer house. Mayor, pakipirmahan po itong aking business na beer house. Allowed ba sa Panginoon yun? Hindi pwede yun. Pero dahil nanduron ako sa ganung posisyon, mako-compromise yung pananampalataya ko. At yan ang sitwasyon ni Pontius Pilate. Mga kapatid. Okay, tuloy. But the chief priests and the elder persuaded the multitude that they should ask Barabbas and destroy Jesus. The governor answered and said unto them, Whether of the twain will ye that I release unto you? They said, Barabbas. Si Barabbas ang palayain mo. Pilate said unto them, What shall I do them with Jesus which is called Christ? They all said unto him, Let him be crucified. And the governor said, Why, what evil had he done? But they cried out more, saying, Let him crucified. When Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather a tumult was made, he took water in his hand before the multitude, saying, I am innocent of the blood of just person. Kaya nga, di ba? Oh, hugas kamay ka lang eh. Naghugas ng kamay si
Pontius Pilate, symbolizing na wala akong kasalanan dito. Pero totoo bang wala siyang kasalanan? Malaki ang kanyang kasalanan. But of course, tumutupad lang ng propesya si Pontius Pilate. And then, ano sabi ng mga tao? Sabi ni Pontius Pilate, saan ko sisingilin ang dugo ng taong ito? Then answered of all the people and said, His blood be on us and on our children. Singilin mo sa amin ang dugo ng taong yan at sa aming mga anak. Ang tanong ko sa inyo, siningil ba sila ng Diyos? Yes. Sa panahon ni General Titus, mga kapatid, niluto nila yung kanilang mga anak. Lamentation of Jeremiah chapter 4 verse 10 to 12. Naganap ang propesya, mga anak nila niluluto nila, na ginawa nilang pagkain, makasurvive lang sila. At yan ang sinabi ni Kristo sa kanyang prophecy sa Matthew chapter 24 verse 15. When ye therefore, sabi niya, shall see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet, stand the holy place. Whoso read it, let him understand. Sabi niya, unawain ninyo, kapag nakita na ninyo ang sinalita ng propetang si Daniel na nakatayo sa dakong banal. Sabi niya, kapag nakita na ninyo ang abomination of desolation, mga kapatid. Yan. Destruction of the Temple of Jerusalem, AD 70 AD. Yan. Kaya the Messiah shall be cut off. Wala na, putol na. Wala na ang namamagitan sa kanila. Ha? Si Kristo yung tagapamagitan sa kanila upang ibalik sila sa relasyon nila sa Diyos. Dahil sinugo ang mga propeta sa kanila in the Old Testament at sabi ng parabola ng Matthew chapter 22, sinugo ko yung aking mga alipin pero pinagpapatay nyo, susuguin ko naman ang aking anak, makain yung kalugdan. Pero nung makita nila yung kanyang anak, anong ginawa nila sa anak? Pinatay din nila. Ganyan ang nangyari sa Israel. Ni-reject nila ang Messiah. Ano ang resulta? Scattered all over the world. 70 AD. Wala silang tirahan. Yung kanilang prestishiyosong templo, yung magnificent temple na ni-remodel ni King Herod, napakaganda nun, mga kapatid. Dahil pinaganda talaga siya ni King Herod. Alam niyo kung bakit? Gusto ni King Herod na ma-please yung kanyang mga kababayan. Dahil si King Herod ay isang Samaritano, mistisong Hudyo, yan mga kapatid. At maging sa panahon ni Kristo sa Matthew chapter 24, sabi ng mga disciple, Lord, nakikita mo ba ang templong ito? Ano ang sagot ni Kristo? No one stone shall be trodden down. Walang batong matitira sa ibabaw ng kapwa bato. Naganap yan, 70 AD. For their rejection of their Messiah, mga kapatid. So yan ang nagiging resulta kapag tinanggihan ng Messiah. Kaya from 70 AD, scattered all over the world. Wala silang sariling tirahan, wala silang sariling panambahan, mga kapatid. Ang mga kanilang kayamanan, ano nangyari? Wasak na yung kanilang, kaya sila, wala. Yun yung kanilang mga artifacts nila, wala na. And then finally, Daniel 9:27. And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week, he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, and for the overspreading of abomination, he shall make it desolate until the consummations, and the determined shall be poured out upon the desolate. In Romans chapter 11, verse 25 to 26, for I will not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceits, and blindness in part and happen to Israel, until the fullness of the Gentiles be come in. And so all Israel shall be saved, as it written, there shall be come out of Zion the deliverer, and shall turn away the ungodliness from Jacob. In Revelation chapter 7, 1-4, and after all these things, I saw 4 angels standing in the 4 corners of the earth, holding the 4 winds of the earth,
and the wind shall not blow on the earth, nor on the sea, nor on any tree. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And I cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to harp the earth and the sea, saying, harp not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of God in their foreheads. And I heard the number of them which is sealed, and there were sealed 144,000 of all tribes of the children of Israel. Tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa mensahe na inyo pong ipinahayag sa aming kalagitnaan. Lord, itong huling aming bahaging binasa namin ay amin pong ipagpapatuloy sa darating pong linggo, Panginoon, upang lubos naming maunawaan ang inyong dakilang plano para sa bayang Israel. And of course, Israel is our time clock, Panginoon, upang maunawaan namin kung kailan po ang pagbabalik ng aming Panginoon Jesucristo. We know the prophecy concerning the Israel. Salamat, Panginoon, sapagkat binigyan niyo kami ng ganitong mga mensahe sa huling panahong ito na marapat lamang, O Diyos, na hindi lamang namin basta binabasa, kundi magiging katulad kami ni Daniel, Panginoon, na inaalam kung ano po ang aming huling kapanahunan. Salamat, O Diyos, sa inyong banal na Espiritu na nagbigay ng inspirasyon sa bawat isa. At dalangin po namin, Panginoon, na pakinabangan nawa ng bawat mga kapatid namin, nakasama namin sa umagang ito, at maging sa mga nasa Facebook Live, Panginoon, ang mensaheng ito. O Lord, tulungan niyo po kami, maunawaan namin ang lubusan ito, maipamuhay namin ang aming buhay na may kabanalan, at matyaga kami, Panginoon. At ang aming puso ay ang kasayahan, ay mapaglingkuran kayo habang hinihintay namin ang pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Salamat po sa gabing ito. Pagpalain niyo kami sa pangalan ni Jesus. Tayong lahat magsabi ng Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dako tayo sa